Noong 479 BC, nang kinubkob ng mga sundalong Persian ang Greek city ng Potidea, humupa ang dagat ng mas malayo kaysa dati, kaya nagkaroon ng madaling daan para sa pagsalakay. Pero alam mo, hindi lang ito basta swerte. Bago pa man sila nakatawid ng kalahati, bumalik ang tubig sa isang alon na mas mataas kaysa sa nakita ng kahit sino, nilunod ang mga sumasalakay. Ang mga taga-Potidea ay naniwala na nailigtas sila ng galit ni Poseidon, pero ang talagang nagligtas sa kanila ay malamang ang parehong phenomenon na sumira sa napakaraming iba pa, isang tsunami. Bagamat karaniwang tinatawag na tidal waves ang tsunamis, hindi talaga sila konektado sa tidal activity na dulot ng gravitational forces ng araw at buwan. Sa maraming paraan, ang tsunamis ay, alam mo, mas malalaking bersyon lang ng ordinaryong alon. Mayroon silang true at crest, at hindi binubuo ng gumagalaw na tubig, kundi ng paggalaw ng enerhiya sa tubig. Ang pagkakaiba ay kung saan nanggagaling ang enerhiyang ito. Para sa normal na alon sa karagatan, galing ito sa hangin, at dahil ito lang ang nakakaapekto sa ibabaw, limitado ang laki at bilis ng mga alon. Pero ang tsunamis ay sanhi ng enerhiya na nagmumula sa ilalim ng tubig, mula sa pagsabog ng bulkan, pagguho ng lupa sa ilalim ng dagat, o pinakakaraniwan, isang lindol sa ilalim ng karagatan na nangyayari kapag dumulas ang tectonic plates ng ibabaw ng Earth, naglalabas ng napakalaking enerhiya sa tubig. Ang enerhiyang ito ay umaakyat sa ibabaw, nagpapalipat ng tubig at nagpapataas nito sa itaas ng normal na level ng dagat, pero inihila ito pabalik ng gravity, na nagiging sanhi ng pagkalat ng enerhiya ng pahalang. So, ayun na nga, ipinanganak ang tsunami, at actually, gumagalaw ito ng mahigit 500 milya kada oras kapag malayo pa sa baybayin. Ang isang tsunami ay halos hindi mo mapansin kasi dumadaan ito sa buong lalim ng tubig. Pero, pagdating nito sa mababaw na tubig, may nangyayaring tinatawag na wave shoaling. Mas kaunti ang tubig na dadaanan, kaya itong napakalaking enerhiya ay naipit. Grabe. Bumagal ang bilis ng alon, pero tumaas ang taas nito. Wow, hanggang 100 talampakan. By the way, ang salitang tsunami, Japanese para sa harbor wave, ay galing sa katotohanan na parang lumalabas lang ito malapit sa baybayin. Kung ang truth ng isang tsunami ang unang dumating, ang tubig ay aatras ng mas malayo kaysa normal bago tumama ang alon na maaring mapanlinlang na delikado. Ang isang tsunami ay hindi lang lulunod sa mga tao malapit sa baybayin, kundi sisira din ng mga gusali at puno sa loob ng 1 milya o higit pa, lalo na sa mga mabababang lugar. At parang hindi pa sapat yon, aatras ang tubig, hihilahin kasama nito ang mga bagong likhang debris, at honestly, kahit ano o sino mang malas na maabutan nito. Ang 2004 Indian Ocean Tsunami ay isa sa pinakamamatay na natural disasters sa kasaysayan, pumatay ng mahigit 200,000 tao sa buong South Asia. So, paano natin mapoprotektahan ang ating sarili laban sa mapaminsalang puwersa ng kalikasan? Sinubukan ng mga tao sa ilang lugar na pigilan ang tsunamis gamit ang seawalls, floodgates, at channels para ilihis ang tubig, pero hindi palaging epektibo ang mga ito. Noong 2011, ang isang tsunami ay talagang lumampas sa floodwall na nagpoprotekta sa Fukushima Power Plant ng Japan na nagdulot ng nuclear disaster. Bukod sa pag-claim ng mahigit 18,000 buhay, maraming siyentista at policymakers ngayon ang nakatuon sa early detection, pagsubaybay sa underwater pressure at seismic activity, at pagtatag ng global communication networks para sa mabilis na pagpapakalat ng mga alerto. Kapag masyadong malakas ang kalikasan para pigilan, ang pinakaligtas na paraan ay talagang lumayo sa daanan nito.